Sa likod ng nakangiting mapanlinlang na pagmumukha ni Kim Jong-un, ang kilabot na diktador ng North Korea ay may kakaibang rules na halos sakalin na hanggang lumawit ang dila ng kanilang kababaihan sa sobrang higpit. Kung sa Pilipinas at sa iba pang bansa ay malaya pa sa asong gala ang mga babae na gawin ang trip nilang gawin, pero syempre hindi naman lahat. Meron din namang pa-shih-tzu lang. Sa North Korea ang daming ipinagbabawal at may matinding parusa ang sinumang mahuhuli dahil sa bansang ito, isa lang ang pwedeng umarte at maginarte. Ang cute at acute nilang presidente. Tito John's TV. Una sa listahan, eskapo. Dahil sa kahirapan at bagsak na ekonomiya ng North Korea, maraming tao ang gustong pumuslit palabas ng bansa. At ang pinakamadaling lugar at paraan ay makarating ng China. Ngunit pagdating ng China ay may harapin silang panibagong problema. Ang mga babaeng takas sa North Korea ay pinupuntiriya ng mga human trafficker na plano silang ibenta sa mga lalaking Chinese na naghahanap ng asawa na gagawin pang katulong. Ang pagsasamantalang tulad nito ay masyadong karaniwan para sa mga babaeng North Korean na nagbabaka sakali sa China. Ang masama pa dito ay wala silang legal standing sa China. Kung magsusumbong at mauhuli sila ng mga otoridad ng China, ay ipatatapon din sila pabalik ng North Korea imbes na tulungan at panagutin ang mga namamantala. Maraming kababaihan sa North Korea ang napariwara rin sa China. Sila ay madalas na ibinebenta bilang asawa o kahit sex slave. Kung sila ay minalas-malas pa, ginagawa silang alipin, pinagtratrabaho ng pwersahan. Ang pinakamabuting opsyon sa kanila ay makarating sa South Korea. Doon siguradong ligtas sila at may magandang bukas na naghihintay sa kanila. Etong pangalawa, ewan ko kung may gagawa. Isumbong kay Kim Jong-un. Hiniling ng gobyerno kamakailan sa mga nanay na isumbong ang kanilang mga anak na nagnanakaw ng ari-arian ng gobyerno at nanonood ng illegal media. Ang kapalit ay nangako na patatawarin daw sila kung ire-report ng mga nanay ang mga aksyon na ito sa mga otoridad. Ang anunsyo na ito ay ginawa sa National Meeting for Mothers. Hiniling sa mga nanay na palakasin ang edukasyon ng pamilya at gawin ang kanilang parte sa pag-alis ng mga anti-sosyalistang elemento, partikular na ang panonood ng mga K-dramas, mga pelikula o kahit na anong palabas, lalo na kung galing sa South Korea. Ang mga pelikula o palabas sa South Korea ay isang krimen at dapat kusang loob na i-report, pati na pagnanakaw sa gobyerno. Sa oras na mahuli sila ay may nakalaan na matinding parusa at ipapatupad pa ito sa harap ng publiko para sila ay mapahiya. Ito ay isang paraan ng gobyerno para kontrolin ang mga kaisipan ng mga kabataan sa bansa. Hindi dapat nila makita na mas magandang buhay sa South Korea. Pangatlo, galingan pa nilang gumawa ng bata. Bumababa ang fertility rate sa North Korea sa nakalipas na 10 taon dahil takot silang magparami sa sobrang hirap ng pamumuhay. Dito ay nababahala ang gobyerno dahil sila ay umaasa sa manual labor para panatilihin at itaas ang kanilang ekonomiya. Ang pinunong si Kim Jong-un ay sinisi at tinuro ang mga nanay dahil tungkulin daw ng mga kababaihan na kontrahin ang pagbagsak ng birth rate ng bansa. At para makumbinsi niya pa ang mga ito, ay nangako siya magbibigay ng mga benepisyo para sa mga may pamilyang may 3 o higit pang mga bata. Ayon sa local media ng North Korea, ang sinumang susunod maaaring makapag-avail ng libreng housing arrangements, subsidies, libreng pagkain, gamot, gamit sa bahay, at pati na rin ang mga benepisyong pang-edukasyon para sa mga bata. Ang tanong ay kaya ba? O isa lang tong pambubudol? Pang-apat, pinagkait pa ang simpleng kasiyahan. Bawal silang magbisikleta. Pasya mga otoridad na ipagbawal na pagbisikleta sa mga kababaihan na isip ng mga namumuno ng North Korea na genetically incapable ang mga babae sa pagmamaneho at hindi sila sanay sa kalsada at batas trapiko.
Pero ang sinasabing tunay na dahilan daw talaga ay napansin ng dating Pangulo si Kim Jong-il na head turner ang mga babae nagbibisikleta sa publiko. Lalo na sa mga may kaakit-akit na itsura at pangangatawan. Isa itong tukso sa mga may matang lawin at ito ay nakakasama sa kanilang moralidad. In short, ayaw lang talaga at wala na silang magagawa. Pang-5, sunog nguso. Ang North Korea ay may mga batas na nagbabawal manigarilyo sa mga pampublikong lugar, ngunit ang mga kababaihan lamang ang pinupuntirya ng mga lokal na otoridad. Sa mga nakalipas na taon patagong nagyoyosi ang mga babae, pero parami rin sa kanila ang lantaran na kung magyosi. Kaya sila ay inakusahan ng pagtataguyod ng kulturang kapitalista na naman. Ngunit sa mga lalaki ay hindi nila ito maiparatang dahil ang mismong pinakamataas na pinuno na si Kim Jong-un ay isang miyembro ng sunog baga na madalas makita sa publiko na may nakaipit na yosi sa daliri. Kung ang mga sunog ngusong mga babae ay mahuli, kailangan nilang magmulta ng malaking halaga. At kapag naulit ang pagkakasala, mapupunta sila sa disciplinary labor centers ng ilang buwan. Pang-6, mandatory military service. Ang mga kabataang babae sa North Korea ay pumapasok sa army pagkatapos ng high school dahil sa kagustuhan nilang magkaroon ng mas magandang buhay. At serbisyo militar ang inakala nilang pinakamadaling paraan. Ang membership na ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa kanilang makakuha ng pribilehiyo tulad ng mas mataas na rasyon, mas magandang trabaho at mas mataas na sweldo. Ngunit bago malasap ang mga yon ay may mabigat na kapalit dahil ang Korean People's Army ay malupit at hindi mapagpatawad. Mga kabataang babae lalo na ay kailangan nilang bitawan ang kanilang mga pangarap. Kailangan makasurvive sila sa matinding lamig ng Pyongyang at mga rasyon ng pagkain ay bitin. Tipid na tipid. At eto pa, hindi sila binibigyan ng sanitary pad. Sa halip ay binibigyan lamang sila ng telang ginupit para panapal sa kanilang pandimonay na may strawberry jam. At limitado lang ang telang binibigay kaya dapat nilang labhan para sa susunod na pagputok ng kanilang bulkan. 20% ng mga sundalo ay kababaihan at dapat maglingkod ng hindi bababa sa 5 taon. Sa kanilang batas, pinapalabas nilang ito ay kusang loob. Pero ang katotohanan, ang pamahalaan ay kinukulit silang sumali na halos kalad ka rin ng mga ito. Kapag nakapasok na mga babae sa army, ay hindi na pinapayagan silang bisitahin ng kanilang pamilya. Bawal ang anumang uri ng bakasyon hanggang sa matapos nilang 5 taon. Pagkatapos ng lahat, merong mangilan-ngilan na napaboran at natuwa. Pero karamihan ay mga bilanggo ng sistema. Madalas pinagsisihan nila ang kanilang desisyon na sumali sa army. Sa pagkakalang gaganda ang kanilang buhay at ng kanilang pamilya, ang ending matapos silang pakinabangan ay walay. Nag-aksaya lang pala sila ng panahon na sayang ang pinakamasayang taon ng kanilang buhay. Ang 7, unmarried couples. Pinupuntirian ng mga North Korean government ang mga nagsasamang hindi pa kasal o live-in relationship. Sinasabi na nilalason ng mga taong tulad nito ang sosyalistang lipunan ng bansa para sa kanilang krimen ng pamumuhay ng magkasama. Ipinapadala sila sa mga labor training camp. Ang tagal ng kanilang sistensya ay depende batay sa kung gaano katagal silang namuhay ng magkasama. Ito ay talagang ang mga kababaihan ang mas may gustong pumasok sa isang live-in na relasyon dahil sa madalas ang babaeng walang asawa ay may higit na karapatan kaysa sa may asawa. Ang karahasan sa tahanan at pangaghasa sa mag-asawa ay masyadong karaniwan sa North Korea. Pero hindi sineseryoso ng mga otoridad ang mga krimeng ito. Kung binubugbog ng lalaki ang kanyang asawa, ang tagapagtupad ng batas ay deadma lang. Ngunit kung hindi kasal ang mag-asawa, siguradong mapaparusahan ang lalaki. Sa pang-8, bawal ang shorts. Lumabas ang balita mula sa North Korea noong 2023 na naglabas ang gobyerno ng pagbabawal sa pagsusuot ng shorts sa mga kababaihan sa isang partikular na mainit na tag-araw na may temperatura na higit sa 30 degrees Celsius. Nagsimula magbihis ang mga tao ng naayon, ngunit hindi ito nagustuhan ni Kim Jong-un. Sila daw ay gumagamit ng kapitalistang fashion, kaya naman ipinagbawal ang ganitong pananamit.
kahit magmantika pa ang kanilang singit sa init. Ang balita ay nalik ng isang hindi kilalang residente ng North Korea sa Radio Free Asia. Sinabi nila na hindi bababa sa 10 kababaihan ang naaresto dahil sa pagsusuot ng shorts. Bukod pa sa paggamit ng kapitalistang fashion, inakusahan din sila ng mga otoridad ng hindi disenteng pananamit. Ang mga babaeng inaresto ay sa pilitang pinagsulat ng isang pahayag ng pagpuna sa sarili. Bukod pa doon, pinapirma sila sa isang dokumento na nagsasabing haharapin nila ang mga legal na kainatnan kung sila ay mahuhuling naka-shorts ulit. Nagre-reklamo ang mga kababaihan sa North Korea sa ganitong mga diskriminasyon. Ngunit wala silang magagawa para ito ay baguhin dahil kahit anong atungan nila sa kanilang pamahalaan, kapag nakita na nila ang mukhang ito na nakatingin sa kanila, malamang sa alamang, ngingiti at papalakpak pa sila. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento kung nagustuhan mo ang ganitong content at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe hanggang sa muli.